At sa ibang balita, pinagpaliwanag ng mga mambabatas ang Department of Transportation and Communications kaugnay sa taas pasahe sa MRT at LRT. Kumikita naman daw kasi ang MRT at LRT bukod pa sa subsidiya mula sa gobyerno. At nakatutok si Steve Dailisa. Humiga sa kalsada sa labas ng gate ng Kamara ang ilang miyembro ng grupong Freedom from Debt Coalition. Simbolo raw ng pagtutol nila sa pagtaas pasahe sa MRT at LRT. Pero ang mas punteriya ng kanilang galit, si DOTC Secretary June Abaya na hindi sumipot sa pagdinig ng House Committee on Transportation. Sa pagdinig, humingi ng mga paliwanag ang mga mambabatas sa pagtaas sa pamasahe sa MRT at LRT. Bukod dyan, inusisa rin kung saan mapupunta ang dagdag singil dahil napondohan na naman daw sa 2015 budget ang mga nakatakdang pagsasaayos ng sistema at pasilidad. Ayon sa DOTC, may mga napondohang proyekto daw silang pwedeng dagdagan ng budget pero di nila masabi kung ano-ano ito. Sapagkat kinakailangan na natin magtaas, meron tayong serbisyo na gagawin. Saan nyo ilalaan to? Itong 621. Uy! Gagamitin namin sa pag-up ng mga nakadown ho namin na trains na wala hong pondo sa ngayon. Walang pondo sa ngayon, even in the national budget. Wala ho. Sa pagdinig kanina, naungkat din na may mahigit 2 bilyong piso pa palang hindi nakokolekta ang MRT mula sa mga advertisements at mga umuupa ng pwesto. Kumikita rin naman daw ang MRT at LRT labas pa sa subsidy ng gobyerno, ayon kay Congressman Nery Colmenares. At dahil sa kontratang pinasok ng gobyerno, ang buwis ng mga pribadong may-ari ng tren, taong bayan pa ang sumasagot ngayon. Hindi po ba ang subsidy is a financial assistance sa mga mahihirap? Babayaran mong income tax ng private concessionaire, subsidy tawag natin dyan. Maging si Senator Serge Osmeña nagtaka sa pagtaas sa pamasahe. Ba't hindi nila sinabi sa amin na magre-raise din sila ng fare? So, magiging doble yung income nila at kawawa naman yung mga customer. Sa pribadong sektor po yan, siyempre, i-recover po ng pribadong sektor ang kanyang ginastos para sa pag-acquire ng system. Pero ang higit na ikinababahala ng mga mambabatas ay ang nakapaloob sa kontrata ng LRT Line 1 at ng mga pribadong may-ari nito na 10% increase sa pasahe kada 2 taon. Di gaya sa barko, eroplano, bus, jeep at taxi, wala naman daw malinaw na ahensyang magtatakda ng pasahe. Walang ahensya na nag-check dito. Pero wala ko isang parang gaya ng LTFRB, gaya CAAP, or Toll Regulatory Board. Wala pong ganon. All modes of land transportation except rail po ang subject to LTFRB regulation. So ang nangyari po dito sa MRT po na fare po, it became a purely contractual arrangement. Tanong ng mga kongresista, kailan mararamdaman ng mga commuter ang ginhawa? Sagot ng DOTC, meron nang makikitang pagbabago bago matapos ang taong ito para sa MRT3 at LRT Line 1. Sa unang bahagi naman ng 2016 daw makakakita ng mas maayos na serbisyo sa LRT Line 2. Pero mauudlot daw ang lahat ng ito kung sakaling mahaharang pa ang ipinatupad na taas pasahe. Pangako nga ng bagong talagang general manager ng MRT, sisikapin daw niyang maibsan ang pagpalya ng mga tren. Ayoko na magkaroon ng aksidente, may masasaktan or may madidisgrasya sa term ko. Ipinanukala rin ng ilang kongresista at senador na ipatigil muna ang pagpapatupad ng taas pasahe habang ipinipetisyon ang temporary restraining order pero sabi ng DOTC, Korte Suprema lang ang makakagawa nito. Steve Dailisa, nakatutok, 24 Oras.